Kitang-kita sa CCTV footage ang pagharurot ng pampasaherong bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Kaya pagdating sa Fairlane Street, 7 sasakyan ang naararo nito. Ayon sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 5, unang sumalpok ang bus sa motorsiklo. Biglang lumagabog kasi mabilis ang takbo nito, tapos ito nakaparada na dyan kasi naka-stoplight tayo eh. Nahagip niya na yung UV at saka yung taxi dito at saka yung mga motor. Ang motorsiklo pumailalim pa sa bus, kaya pahirap ang i-rescue ang rider nito. Isinugod pa sa ospital ang biktimang si Rafael Duque, pero idiniklara na siyang dead on arrival. Patay rin ang mag-ina na sina Melissa Melchor Papa at ang 7 taong gulang niyang anak na si Jaydeen, na sakay ng nadamay at nayuping UV Express. 17 iba pa ang sugatan, kabilang ang driver ng UV Express. Rumaraga na po yung bus sa likod ko, tapos bumangga na po siya doon sa likod po sa kanan. Ayun po yung nangyari nung time na yun. Naka-stop po yung stoplight. Binubuksan ko po kasi yung pintuan para makalabas po yung nasa gitna. Yung likod po kasi, hindi mabuksan yung pintuan dahil po yuping-yupi na yung side sa kanan po na likod. Hawak na ng QCPD ang driver ng bus. Depensa niya, nagkaroon umano ng mechanical error ang bus, kaya't hindi agad kumagat ang preno nito. May break pa naman po nung nandiyon kami sa North Fairview eh. Tapos? Nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal dun sa may niya. Naka-stop po yung stoplight na. Pa-break na po ako. Ayun po, pag-break ko po, hindi na po kumagat yung preno. Ako po ay humihingi po ng paumanhin at saka hindi ko po sinasadya yung aksidente po yung nangyari. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver. Sinuspindi na rin ng LTO ng 90 days ang kanyang lisensya at inalarma ang plaka ng kanyang bus. Pinadalhan na rin ng LTO ng show cause order ang bus driver at kanyang operator. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang bus operator na Original Transport Service and Multipurpose Cooperative. Pero wala na raw ang may-ari ng garahe at 1 taon na rin umalis ang kumpanya. Wala rin sumasagot sa numerong nakalagay sa kanilang website. Pero ayon sa pamilya ng mag-inang nasawi sa aksidente, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila ang bus company. Gayunman, sinabi nilang hindi sila magpapaareglo ng para lang sa danyos. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi.